Una niyang isiniksik ang mahiwagang salamin portal sa ilalim ng karwahe, sa kanya kinuha ang kanyang mahiwagang tungkod at nagbukas ng gateway para makabiyahe. Pagkatapos, gumamit siya ng martilyo at pinalo ang ilalim ng karwahe. Nang tuluyang matanggal ang mga kahoy na tabla, umikot ang babae at gumapang papasok. Pagkakita niya sa napakaraming kayamanan at mga alahas na nakatambak sa harap niya, hindi siya namangha. Sa halip, kinuha niya ang mahiwagang salamin na nakasuksok sa karwahe, pero bigla niya itong nabitawan dahil nadulas ang kamay niya. Buti na lang at nasalo ito agad ng lalaki sa ibaba. Abala ang mga bantay sa pag-uusap at hindi pinapansin ang lugar na iyon. Handa na sanang hilahin pataas ng kasama sa lupa ang lalaki, pero biglang may nakakita sa kanila na nagro-rondang sundalo. Nakita niya ang kakaibang kilos ng babae, ngunit hindi niya iyon masyadong pinansin. Biglang may napakalaking bato na lumitaw sa harap ng karwahe at muntik na silang bumangga. Sa huling segundo, mabilis na hinayla ng babae pabalik ang mahiwagang salamin, at hindi na siya nag-aksaya ng kahit isang sandali. Kaagad niyang ibinalik ang portal mirror sa karwahe. Samantala, sinimulan ng ayusin ng kasamahan ang mga kahoy na tabla. Pagkabit ng huling tabla, mabilis na iniangat ng babae ang salamin at inilapag ito sa mesa. Pagkatapos, kinuha niya ang dalang pintura at inilatag ito ng patag sa ibabaw ng mahiwagang salamin. Matapos ang lahat ng paghahanda, unti-unting tumubo ng mga pakpak ang katawan ng babae. Unti-unti siyang lumiit at lumipad palabas sa mga siwang ng karwahe.